Rice smuggling continues to be a major concern for the government. Today, multisectoral groups met with Agriculture Secretary Proceso Alcala and NFA Administrator Orlan Calayag to discuss how they can help in the campaign to contain, if not totally eliminate, the problem. And joining us tonight on News Live is the Administrator of the National Food Authority, Mr. Orlan Calayag. Good evening, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sir, Secretary Alcala and you met with multisectoral groups this morning. Just briefly, what was discussed during the meeting? Marami pong napagtalakayan dun sa meeting kanina. Ang una po ay yung mga concerns nila na lumalabas. Ito kasi po ay isang multisectoral na dialogue at ito po nag-participate po dito ang mga millers, mga farmers, mga traders at mga retailers. At po nila yung mga sitwasyong kinakaharap nila sa kanilang mga areas at maganda naman po yung naging takbo sapagkat may mga solusyon po na lumabas. So what were the main concerns of this sector? Sinasabi po nila na meron daw pong mga nakikita na pagbaba ng presyo ng mga bigas at malinaw po sinasabi nila na ang mga traders daw po ay hindi nakakapamili ng mga palay sapagkat ang palay daw po ay ang kanila daw pong stock ng palay ay nasa kanila pang mga bodega at hanggang ngayon po ay hindi pa nila mailabas sapagkat nahihirapan po sila makipagkumpetensya sa murang presyo ng bigas na nasa merkado ngayon. Sir, lagana pa ba ang smuggling ng rice dito sa atin at nagkakaroon ba ng oversupply sa mga imports, hindi lang sa smuggling at dito sa mga local production natin ng mga rice? Ang mahirap kasi po nating sabihin na lagana pang smuggling. Ang malinaw po dyan ay sinasabi po dun sa consultation kanina na marami po silang supply ng bigas sa merkado kaya hindi po nila yung kanilang mga nakaimbak na mga palay sa kanilang mga bodega para gilingin at ibenta sa merkado. Sir, just for the education of our viewers, ano ang mandate ng NFA? Ang malinaw po na ang mandato ng NFA is isigurado ang food security ng bansa at ang stabilization po ng presyo ng mga bigas. So right now, kamusta ang situation ng rice dito sa Pilipinas? Hindi lang yung local production, pati yung mga ini-import natin. Meron naman po tayong sapat na supply ngayon at ito po ay malinaw na kahit nga po sa inventaryo namin ay higit po tayo ngayon sa required na inventaryo. So is there oversupply kaya nagkakaroon ng pagbaba ng presyo ng mga presyo ng bigas tulad nga nitong concerns ng ating mga farmers, tsaka mga rice millers natin dito sa bansa? Siguro nga po ay base po sa sinasabi nila, meron daw pong oversupply. At yun nga po yung dahilan kung bakit hindi po tumataas masyado ang presyo ng bigas. At ito po ay nararamdaman nila, lalo na po palapit na naman po ang anihan. In 2 weeks time or in 3 weeks time po, sunod-sunod na naman po ang pag-aani nila. At ito po yung nangangahulugan na naman ng dadami po ang stock ng ating palay at bigas. Sir, sa naganap na meeting, may lumabas na kung ano yung magiging solusyon natin para naman yung ating mga local farmers ay hindi naghihirap sa pagbaba ng presyo dito sa ating merkado. Opo. Unang-una po ipapasok po doon ang role ng NFA. Kasama po kasi sa role ng NFA yung pagsisigurado na meron kasi kaming tinatawag na push strategy para sa ang presyo po ay mapataas uli. Kung saan po ay kung halimbawa po ang presyo ng bigas ngayon ng palay ay 13 pesos o 14 pesos lamang at sinasabi po nilang napakababa. Pagpasok po ng NFA, ito po ay itataas po namin doon sa aming presyo na 17 at umabot pa po ng mas mataas sa 17, depende po sa incentive na pwede nilang makuha. Sir, briefly lang, kamusta naman yung bigas natin dito sa Pilipinas kumpara sa mga ibang bansa? Kitang-kita po yung diferensya. Sabi nga po nila, mas maputi daw po yung kulay ng imported. Pero ang malaki pong kaibahan nito ay ang lasa po ng bigas na galing sa Pilipinas ay napakasarap. Ito po ay pagka niluto po ay ibang-iba ang lasa ng bigas sa Pilipinas. Sir, may lumalabas na nga ito yung sabi ni Secretary Alcala na pinag-uusapan na pagbawalan na yung private importation ng bigas dito sa Pilipinas at
gawin itong government to government para naman ma-stabilize yung supply and demand ng bigas dito sa atin? Ito po ay isa sa lumabas din na rekomendasyon kanina doon sa multi-sectoral consultation at maganda naman po yung idea at ito po ay pag-aaralan po namin na gawin at siguro po yung guidelines ay ilalabas namin sa lalong madaling panahon. And sir, a final word from you, sir, yung food security natin dito at makikita ba natin in the future na tayo mismo mag-export ng ating bigas sa ibang bansa? Hindi po imposible yan. Positibo po tayo na makapag-export po tayo, lalo na po doon sa mga fancy varieties. Kung saan po, kung ikukumpira natin ang fancy varieties natin, kumpara sa pinoproduce ng ibang bansa, mas mataas po yung kalidad ng fancy varieties ng bigas na ating naipoproduce. So with regards to food security, doon po pagdating po sa food security, sigurado po na tayo po ay magkakaroon ng sapat na pagkain at sapat na supply ng bigas sapagkat ang tinataya po na production ng bigas na lalabas sa darating na panahon at sa darating na taon ay higit po doon sa pangangailangan ng ating bansa. okay, on that note, thank you very much for joining us tonight on News Live. That was Mr. Orlan Calayag, Administrator of the National Food Authority. Salamat din po at magandang gabi.